Kamusta po mga kapatid? Pastor Ernie po ito at maligayang pagbabalik sa Journey in the Word, Walking with God Everyday. Halina po't sabay natin buksan ang ating mga puso sa salita ng Diyos. Kapatid, natural lang naman, di ba, na gusto natin na magtagumpay. Tama ba? Gusto natin gawin ang best natin. Gawin nating ang pinakamahusay. At wala pong masama roon, ha? Pero ganito yung tanong no? Paano na kung ang tagumpay ng iba ay nagsisimula ng maging banta sa atin? Parang iba na yon. Kapag may ibang napapansin, may ibang napupuri, may ibang napopromote, nahihirapan na ba tayong maging masaya para sa kanila? Minsan, hindi na po kasi natin namamalayan. Nakikipagkumpetensya na pala ang puso natin. Kapatid, hindi naman masama ang excellence. Pero iba ang excellence sa unhealthy competition. Itong excellence, it strives to honor God with its best. Malinaw po? Pero itong competition, it strives to be better than everyone else. Kapag ang puso ay laging nakikipagkumpetensya, ang mga kasama natin ay nagiging kalaban. Ganun po yun. Kaya ang success nila ay parang syempre magiging parang failure natin. At ang recognition na natatanggap nila ay parang kabawasan na sa atin. Parang nagiging ganun po yung kapatid. A competitive heart measures its worth by being ahead of others instead of walking faithfully with God. Kaya nga kailangan nating mag-heart check. Pakinggan po natin ang sabi sa Romans chapter 12 verse 10. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Ang ganda, no po? Hindi sinabi ni Apostol Pablo na unahan ninyo ang isa't isa para maipakita kung sino ang magaling. Pero ang sabi po niya, outdo one another in showing honor. Kung talagang kailangan nating mag-unahan tayo sa pagbibigay ng dangal sa isa't isa. Bakit po? Because God's family is not a competition. It is a community. Isipin natin si Jesus. Hindi niya itinuring na kakompetensya ang kanyang mga alagad. Hindi siya natakot na makita silang lumalago. Sa halip, tinuruan niya sila, inihanda, pinalakas, at isinugo. Dahil ang goal ni Jesus ay hindi ang personal na recognition. Ang goal niya ay ang kalooban at misyon ng kanyang Ama. At ganun din ang gusto ng Diyos para sa atin. Kapag secure tayo sa kung sino tayo kay Kristo, hindi natin kailangang patunayan ang halaga natin sa pamamagitan ng pagiging mas magaling kaysa sa iba. Maaari natin sabihin, masaya ako para sa iyo. Hindi dahil wala na tayong pangarap, hindi dahil ayaw na nating umunlad, kundi dahil alam nating ang blessing ng iba ay hindi bawas sa atin. At kaya nga kapag nagtagumpay ang isa sa mga kasama natin, walang kabawasan. Hindi tayo nababawasan. Lalo tayong nagkakaroon ng dahilan upang magpasalamat sa Diyos. Kaya kapatid, tandaan natin, unity grows when we stop competing for recognition and start celebrating one another. Amen po? Okay, heart check tayo. Tanungin natin ating mga sarili. Nahihirapan ba akong matuwa kapag may ibang nagtatagumpay? Tinitingnan ko ba ang mga kasama ko bilang kakampi o kakompetensya? Mas mahalaga ba sa akin ang personal success kaysa success ng buong grupo? At sino ang maaari kong bigyan ng honor at encouragement ngayong araw? Kaya for our heart prescription ngayong araw, piliin natin ang unity over competition. Kapag may taong nagtagumpay, celebrate with them without comparing yourself. Bigyan natin ng sincere encouragement ang isang teammate, isang kaibigan o kapamilya. At subukan natin ang isang bagay na medyo mahirap.
Ipag-pray natin ang success ng isang taong sa tingin natin ay mas nauuna sa atin. Dahil ang pusong secure kay Kristo ay hindi kailangan makipag-agawan para mapansin. Amen po ba? O sige po, manalangin po tayo. Lord, patawarin mo po ako sa mga panahong sinusukat ko ang aking words sa pamamagitan ng paghahambing sa iba. Alisin mo sa akin ang puso na may pride, insecurity, at yung pagkakaroon ng unhealthy competition. Turuan mo akong tunay na magalak sa tagumpay ng iba. Punuin mo po sana ako ng pag-ibig na naghahanap ng unity kaysa recognition. Tulungan mo ako mamuhay na may humility at servant heart. Tulad ni Jesus na hindi naghahangad ng sariling kaluwalhatian, kundi tinutupad ang iyong kalooban. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Ayan kapatid, maraming salamat po sa pagsama ninyo muli sa Heart Check. At tandaan natin, hindi mo kailangan manalo laban sa iba para malaman mong mahalaga ka sa Diyos. When God is glorified through someone else, we can celebrate too. Amen po. Muli po, ito po si Pastor Ernie at ito ang Journey in the Word, Walking with God Every Day. Kung naging pagpapala po sa inyo ang mensaheng ito, please like and follow us on Facebook at pakisubscribe na rin po sa ating YouTube channel. At huwag din po nating kalimutang i-share ang audio na ito sa iba. Baka po kasi ang ilang minutong mensaheng ito ay maging pagpapala rin sa isang taong nangangailangan nito ngayong araw. Hanggang sa muli po, God bless you.